Magandang hapon po sa inyong lahat. Today is May 19, 2026. Time check po tayo, alauna ng hapon. It's 1 p.m. It's 1 in the afternoon. So magandang hapon po. Tuloy po tayo sa ating pag-aaral ng mga pagbasa ng salita ng Diyos. Lectio Divina, Divine Readings, especially the Gospel for today. Tama po, ang Ebanghelyo ngayon ang magiging tema ng aking pagbabahagi. Tulad ng dati, bago po tayo tuluyang magsimula, inaanyayahan ko po kayong lahat na ako'y samahan sa ating pambungad na panalangin. Sabay-sabay po tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Come, O Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and kindle in us the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, who by the light of the Holy Spirit did instruct the hearts of your faithful, grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever rejoice in His consolations. Through Christ our Lord. Amen. O Jesus, through the Immaculate Heart of Mary, we offer you all of our prayers, works, joys, and sufferings of this day in union with the holy sacrifice of the Mass throughout the world. We offer them for all the intentions of your Sacred Heart, the salvation of souls, reparation for sin, the reunion of all Christians. We offer them for the intentions of our bishops and of all apostles of prayer, and in particular for those recommended by our Holy Father this month. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was a beginning, is now, never shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa ating pambungad na panalangin. Tuloy na po tayo. So, ang ebanghelyo natin ngayon na magiging tema ng aking pagbabahagi ay manggagaling mula sa aklat ng Ebanghelistang si San Juan, Kabanata 17, mga talata 1 hanggang 11. Nasa ikapitong linggo po tayo ng muling pagkabuhay, 7th week of Easter. So, babasahin ko na po yung ating ebanghelyo para sa araw na ito. Wait lang po. Wait lang po. Okay. Wait lang po. Wait lang po. Okay. Babasahin ko po sa Filipino version. Ang ating ebanghelyo muli ay mula sa aklat ni San Juan, Kabanata 17, mga talata 1 hanggang 11. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagsabi ni Jesus ng mga ito, tumingala siya sa langit at kanyang sinabi, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang luwalhatiin kanya. At sapagkat binigyan mo siya ng kapangyarihan sa lahat ng tao upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila na isang tunay na Diyos at si Heso Kristo na iyong isinugo. Inihayag ko dito sa lupa ang iyong kaluwalhatian, natapos ko na ang ipinapagawa mo sa akin, kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon
sa iyong harapan ang kaluwalhatiang taglay ko sa piling mo bago pa likhain ang sanlibutan. Ipinahayag ko na kung sino ka sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y iyo at ibinigay mo sila sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Alam na nila na ang lahat ng ibinigay mo sa akin ay mula sa iyo, dahil ibinigay ko sa kanila ang mga salitang ibinigay mo sa akin at tinanggap nila. Natitiyak nilang ako'y tunay na galing sa iyo at naniniwala silang ikaw nga ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutang ito ang idinadalangin ko, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat sila'y sa iyo. Ang lahat ng sa akin ay sa iyo, at ang lahat ng sa iyo ay sa akin, at naluluwalhati ako sa pamamagitan nila. At ngayon ako'y papunta na sa iyo. Iniiwan ko na ang sanlibutang ito, ngunit sila ay nasa sanlibutan pa. Amang banal, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, ang pangalang ibinigay mo sa akin, upang kung paanong ikaw at ako ay iisa, gayon din naman sila'y maging isa. Na mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Yan po yung ating ebanghelyo sa ngayon. Isang pamamaalam ni Jesus habang siya'y nananalangin sa Diyos Ama. Okay? Pananalangin ni Jesus sa Diyos Ama bago ang kanyang what? Bago ang kanyang pag-akit sa langit, the Lord's Ascension. Okay? The Lord's Ascension. Basahin ko rin sa English for the benefits of those friends na aking kaibigan na na hindi ganap na nakakaintindi o nakakaalam ng wikang Pilipino. Ang unang binasa ko po ay ang Ebanghelyo ngayon mula sa Filipino version. Gamit ko Magandang Balita, Biblia. Basahin ko rin po sa English. A proclamation of the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Saint John. After saying this, Jesus raised his eyes to heaven and said, Father, the hour has come. Glorify your Son, so that your Son may glorify you, so that just as you have given him power over all humanity, he may give eternal light to all those you have entrusted to him. And eternal life is this, to know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. I have glorified you on earth by finishing the work that you gave me to do. Now, Father, glorify me with that glory I had with you before ever the world existed. I have revealed your name to those whom you took from the world to give me. They were yours, and you gave them to me, and they have kept your word. Now, at last, they have recognized that all you have given me comes from you. For I have given them the teaching you gave to me, and they have indeed accepted it, and know for certain that I came from you, and have believed that it was you who sent me. It is for them that I pray. I am not praying for the world, but for those you have given me, because they belong to you.
all I have is yours, and all you have is mine, and in them I am glorified. I am no longer in the world, but they are in the world, and I am coming to you. Holy Father, keep those you have given me true to your name, so that they may be one like us. The gospel of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Okay, simulan na po tayo ng aking pagbabahagi. Wait lang po. So, isa sa palagiang tukso o malaking tukso sa atin ang maging mapagmalaki tayo tungkol sa anumang nagawa natin o naabot man natin. Tungkulin man iyan isang titulo o kapangyarihan. Ako rin naman sa aking sarili ay napag-iisip-isip ko yan. Okay. May mga pagkakataon, nahuhuli ko rin ng aking sarili na kung minsan ay ganyan, mapagmalaki. Okay. Para akong nangungumpisal. And so, nahuhuli ko rin ang sarili ko paminsan-minsan na ganyan, mapagmalaki. Okay, parang kumpisal. So, dapat ba akong maging mapagmalaki sa anumang meron ako? Dapat ko bang ipagmalaki ang anumang meron ako? O dapat mo bang ipagmalaki ang anumang meron ka? Tinutukoy ko po yung ating mga what? Yung ating mga balik, yung ating mga nagawa, yung ating mga naabot, yung ating mga nagiging tungkulin, titulo man iyan o kapangyarihan. Dapat ba natin niyang ipagmalaki? So, ang sagot, hindi naman talaga dapat. Okay? May mga bagay talagang ipinagmamalaki natin. Ipinagmamalaki natin ang ating mga anak. Pinagmamalaki natin ang ating pamilya, ang kanilang mga naabot sa buhay. Okay? Pero, isang uri ng pagpapakumbaba yung hindi ka talaga maging mapagmalaki sa kung anuman ang meron ka o anuman ang maging sino ka, titulo man ito o kapangyarihan. Kasi sa punto na ang lahat ng ito ay hindi rin naman mapapasa atin kung hindi niloob ng Diyos. Hindi sapagkat lahat ng iyan dapat pa rin natin talagang isipin na di iyan galing sa ating mga sarili, sa ating mga sariling lakas, sa ating mga sariling kakayahan, sa ating mga sariling pagsisikap. Sapagkat ang ating mga lakas, ang ating mga kakayahan, kahit ang ating mga kalakasan, ang ating mga pagsisikap, ay mula din naman sa Diyos. At kung dahil iniisip natin, tinatanggap natin, kinikilala natin na ang lahat ng bagay ay galing sa Diyos, hindi dapat tayo maging mapagmalaki sa ating sarili, kundi ang maipagmalaki natin ay na biniyayaan tayo ng Diyos, na binigyan tayo ng grasya ng Diyos, na niloob iyan ng Diyos sa atin. Kaya naman, hindi ang sarili natin ang naitataas. Hindi ang sarili natin ang dapat nating itaas, kundi ang dapat na itaas natin at laging kilalanin, anuman ang nagkaroon tayo, anuman ang meron tayo, kapangyarihan man yan o titulo, iyan ay
dapat kilalaning galing sa Diyos na siya ang maitaas. So ang sagot muli, dapat ba nating ipagmalaki ang anumang meron tayo? Hindi, sapagkat lahat ng iyan na meron tayo ay dapat nating isipin, kilalanin na di talaga galing sa ating mga sariling lakas, kakayahan o pagsisikap. Sapagkat lahat ng ating lakas, kakayahan o anumang pagsisikap ay grasya pa rin ng Diyos sa atin. Iyan ay mula sa grasya ng Diyos na niloob ng Diyos iyan na mapasa atin. Kapag inisip nating nakamit natin yan mula sa ating mga sariling kakayahan, sariling kasanayan, sariling kagalingan, ang sariling lakas, iyon na ang nagiging tanda na pinasok na tayo ng isang pagmamalaki. Pinasok na tayo, hindi lang tayo kinatok, pinasok na tayo ng isang pagmamalaki. Okay, pagmamalaki sa ibang salita Pilipino, mas piercing. Pinasok na tayo ng kayabangan. Okay, pinasok na tayo ng pagmamalaki, pinasok na tayo ng kayabangan. Sa pagbasa, ay sulyapan natin ang sinabi at ginawa ni San Pablo mula sa Mileto. Ipinatawag ni San Pablo ang mga matatandang pinuno ng iglesyang nasa Epeso. Pagdating nila ng matatanda ay kanyang sinabi ni San Pablo, nalalaman ninyo kung paano ko ginugol ang buong panahong ipinamalagi ko sa inyong piling mula noong unang araw na ako'y tumuntong sa Asya. Buong kapakumbabaan at lumuluhang naglingkod ako sa Panginoon. Makikita iyan sa Gawa ng mga Apostol, Kabanata 20, mga talata 17 hanggang 27. Sabi ni San Pablo, buong kapakumbabaan at lumuluhang naglingkod ako sa Panginoon. Totoo naman, nagpakumbaba si San Pablo na kinilala niya ang uri ng buhay na kanyang pinanggalingan bago siya tawagin ng Diyos sa paglilingkod. Siya'y naging manguusig ng mga mananampalataya kay Jesus. Naging bahagi si San Pablo, ng maraming karahasan, pagpapahirap at pagpatay sa maraming Kristiyano bago siya tinawag ng Diyos sa paglilingkod at pagbabagong buhay. At sa wari ko, inusig talaga siya ng kanyang sariling budhi o konsensya. Inusig si San Pablo ng kanyang sariling budhi o konsensya. Isang bagay na hindi ko makalimutan ay kung paano siya naging saksi sa pagpatay kay Saint Stephen, kay San Esteban. Nandun siya nang batuhin si San Esteban hanggang si San Esteban ay mamatay. Okay.
Nandun siya nang batuhin si San Esteban hanggang si San Esteban ay mamatay. So nang sabihin ni San Pablo, buong kapakumbabaan at lumuluhang naglingkod o naglilingkod ako sa Panginoon, sa wari ko talaga, bahagi niyan, inuusig siya o inusig talaga siya ng kanyang sariling budhi o konsensya. Siya'y naging marahas, siya'y naging mamamatay tao bago siya tawagin sa paglilingkod sa Diyos. It was a humbling experience for Saint Paul. It was a humbling experience for Saint Paul. And so there was this story I read somewhere, but I think it came from a book about exorcism. Okay, it came from a book about exorcism. When the person being possessed by an evil spirit was asked, tinanong yung tao na inaalipin ng masamang spirito. Sa pagitan ng dalawang exorcist, sa pagitan ng dalawang exorcist na pareho silang pari o pareho silang monks, Catholic monks, sa pagitan ng dalawang pari na yan, okay, sa pagitan ng dalawang pari, kanino ka natatakot? Okay, kanino ka natatakot? Between the two exorcists, both of whom are priests, who are you afraid of or more afraid of? The older priest who is known to be holy, pious, and devout, or to the other one, younger, with less experience? At ang sagot ng demonyo, the demon answered, I am not afraid of the older one, the one considered to be holy, pious, and devout. I am not afraid of him. I am not afraid of him because he is proud. Hindi ako natatakot sa kanya sapagkat siya'y mayabang. Okay? Sabi ng demonyo, hindi ako natatakot sa kanya sapagkat siya'y mayabang. So may isang tao, inaalipin ng masamang spirito at tinanong yung masamang spirito sa pagitan ng dalawang pari na nagpapalaya sa iyo, mas kanino ka natatakot? Doon sa matanda na kilalang banal, madasalin, deboto, o doon sa isang mas bata na kulang sa karanasan? Ang sagot ng demonyo, hindi ako natatakot doon sa mas matanda na kilala bilang banal, deboto. Okay? Banal, deboto, o madasalin. Hindi ako natatakot sa kanya dahil siya'y mayabang. Dahil siya'y mayabang. As shocking, di ba? Shocking. Sa Ebanghelyo, makikita natin o nakita natin, narinig natin kung ilang ulit binanggit ang salitang luwalhatiin. Okay. Ilang ulit binanggit ang salitang luwalhatiin, to give glory or to glorify. I glorified you on earth by accomplishing the work you gave me to do. Ang sabi ng Panginoong Jesus, niluluwalhati kita. Niluluwalhati kita sa pamamagitan ng pagtupad ko sa mga ginawang ibinigay mo sa akin para gawin. Sabi ni Jesus sa kanyang pananalangin. We might find it simple, but it's not too simple.
It's malalim, it's profound. All the saints we know, all the saints we know, the martyrs even more, declared by our church as saints and martyrs, experience the same kind of life. Experience the same kind of life. Nag-alay ng buhay para sa Diyos. Humarap man sa maraming hirap. The life full of sorrows, sufferings, and sacrifices. But these saints that we know, they endure. They endure. They gladly endure because of the known eternal rewards. Sa magtatagumpay, sila'y bibigyan ko ng buhay na walang hanggan. Sa mga magtatagumpay, sila'y bibigyan ko, sila'y sa kanila'y ipagkakaloob ko ang buhay na walang hanggan. We don't endure difficulties in our work and mission, Christian mission, only to have personal and vain glory. Hindi natin tinitiis ang anumang hirap o ang lahat ng hirap na may kinalaman sa ating gawain bilang pagbibigay luwalhati sa Diyos sa ating Christian mission. Hindi natin yan ini-endure, hindi natin pinagtitiisan, hindi natin pinagtitiyagaan para lamang magkaroon tayo ng sariling kaluwalhatian. Okay? Pinagtitiisan natin yan upang luwalhatiin ng Diyos. Nagsasakripisyo tayo para luwalhatiin ang Diyos. Ginagawa natin ang mga dapat nating gawin para sa Diyos. Hindi para bigyang kaluwalhatian ang ating mga sarili. Sa Pilipino, sinasabi ng kasabihan, huwag tayong magbuhat ng ating sariling bangko. Huwag tayong maging mayabang. Huwag tayong magbuhat ng ating sariling bangko. Huwag tayong maging mayabang. We should endure any difficulties, any sufferings, any sorrows. Okay? We must make sacrifices to glorify God and not to glorify or to bring glory to our own selves. Okay? Kung babalikan natin yung naibahagi kong kwento kanina, kapag ganyan, na nagiging mayabang tayo sa ating mga sarili, kahit ang demonyo mismo, di na mangingilag sa atin. Hindi ako natatakot sa kanya sapagkat siya'y mayabang. Okay? So if you can imagine, anong klase ng buhay meron tayo? Meron ba tayong klase ng buhay na puno ng pagmamalaki o kayabangan? Kung meron, kung puno tayo ng pagmamalaki at kayabangan, parang sinabi na rin sa atin yan ng masamang spirito, ng demonyo. Di ako natatakot sa iyo sapagkat ikay mayabang. Di ako natatakot sa iyo sapagkat ikaw ay mayabang. Hindi tayo pangingilagan. Okay, hindi tayo pangingilagan. Matutuwa pa siya sa uri ng buhay na meron tayo kung puno tayo ng kayabangan. Papalakpak pa yan. Okay. So paulit-ulit, naririnig natin sa mga turo ng mga ama ng ating simbahan na mahalaga ang maging mapagkumbaba. Kahit ang mahal na birhen, ganyan ang kanyang naging buhay. Hindi niya sinabing, okay, ako magiging ina ng tagapagligtas. And therefore, dapat magkaroon ako ng
Gloria, magkaroon ako ng kaluwalhatian. Yun ba? Yun ba ang naging dating sa kanya? Hindi. Ang sabi niya, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ayon sa niloloob ng Diyos. And therefore, ang mahal na Birhen ay modelo talaga natin ng pagpapakumbaba at pagsunod na hindi naintindihan ng iba, na hindi naintindihan ng iba, na binibigyan natin siya ng malaking pagpapahalaga at respeto at pagkilala dahil ang buhay niya ay naging buhay ng pagtanggap sa banal na kalooban ng Diyos sa kanya. Isang buhay na may pagsunod at buhay na nagpakumbaba. Mangyari sa akin ayon sa niloloob ng Diyos. So nag-endure ang mahal na Birhen. Pinagtiisan niya ang lahat ng hirap kasama doon sa kung saan siya tinawag ng Diyos ang maging ina ng Panginoong Hesus. Sa buhay at kamatayan ni Hesus, maniniwala at naniniwala akong kasama niya lagi at naging kasama niya lagi ang mahal na Birhen. Okay. Hanggang sa kamatayan. So tayo rin naman tinatawag. We don't endure the difficulties in our work and in our Christian mission only again to have personal and vain glory. Huwag tayong maging mapagmalaki. At muli, sa kasabihang Pilipino, huwag tayong magbuhat ng bangko. The Gospel tells us that Jesus has revealed the Father. Ipinakilala ni Jesus ang Diyos Ama. Ipinakita niya. Okay, sa English, revealed. Yan, sa English, revealed. Jesus revealed. Jesus has revealed the Father. Okay, Jesus is the human face of God. Si Jesus ang mukha ng hindi nakikitang Diyos. That expression is one of the favorites of now Pope Emeritus Benedict. Sa mga langit na ang kanyang kaluluwa. Okay? Paboritong expression ni Pope Emeritus Benedict. Jesus is the human face of God. Okay. So in a general audience message noong January 16, 2013, sinabi ni Pope Benedict Emeritus, in Jesus of Nazareth, God really visited His people sa pamamagitan ni Jesus na taga Nazaret. Tunay na pinuntahan ng Diyos Ama ang kanyang bayan. Okay. Binisita, pinuntahan ng Diyos ang kanyang bayan. Ang sangkatauhan sa punto na hindi inaasahan ng lahat o ng marami. Ang inaasahan nila isang manunubos magliligtas sa kanila sa political na kahirapan. Yun ang kanilang expectations. Isang manunubos na mukhang nasa larawan ng isang makapangyarihang mandirigma. Pero si Jesus, hindi siya naging ganon sa inaasahan. Sumakay siya sa isang asno.
Hindi siya isang makapangyarihang mandirigma na sumakay sa isang mandirigmang kabayo. Okay. So, hindi inaasahan. Hindi inaasahan. Less sa kanilang expectations. God the Father sent His only begotten Son. Jesus, God Himself became man. Diyos siya, pero nagkatawang tao. Hinubad pansumandali ang kanyang pagka-Diyos. Sumakay sa isang asno, larawan ng meekness and gentleness. Jesus does not tell us something about God. Si Jesus, hindi niya ipinararating sa atin lamang ang mga bagay tungkol sa Diyos Ama. He does not merely speak of the Father, but is the revelation of God. Isang kapahayagan ng Diyos Ama na siya, okay, dahil siya'y Diyos Anak, na ipahayag din ang wangis ng Diyos Ama. In the prologue to his Gospel, Saint John wrote, mula sa aklat ni San Juan, Kabanata 1, talata 18, no one has ever seen God. Wala pang sino man ang nakakita sa Diyos. Ang bugtong na anak lamang, the only Son, the only begotten Son, who is in the bosom of the Father. He has made Him known. And so, si Jesus, sinabi niya, ipinakita niya ang kapahayagan tungkol sa Diyos Ama. The way I see it, Pope Emeritus Benedict only put emphasis as to what the Gospel tells us today, that Jesus is the revelation of God the Father, the unseen God, seen in the image of Jesus. Jesus as the human face of God. Wala pang nakakita sa Ama. Ngunit sa pamamagitan ng mga naging turo at buhay ng ating Panginoong Hesukristo, kita na rin natin at maunawaan natin na rin natin kung ano ang Diyos. Ano ang kanyang pag-ibig. Malalim, matayog na pag-ibig na kahit sariling bugtong na anak, niloob na mahirapan at mamatay sa krus dahil sa kanyang pag-ibig. Again, God the Father sent His only begotten Son. God Himself became man. Jesus does not tell us only of something about God. Jesus does not merely speak of the Father. Hindi lang nagsasalita si Jesus tungkol sa Diyos Ama, kundi siya nga'y kapahayagan, revelation of God, because He is God and thus reveals the nature, the face of God. The Apostle Philip was very straightforward. Yun na kanina. Sincere what we ourselves would like to say. Gusto din nating sabihin, Panginoon, magpakita ka po sa akin. Panginoon, ipakita mo po sa akin ang Diyos. Panginoon, magpahayag ka po sa akin. Panginoon, ipahayag mo po sa akin, ikaw at ang Diyos Ama. Sino ang Diyos? Ama, Anak,
at Espiritu Santo. And so, Philip asked, he asked, and we ask the same, the Father. We ask that makita natin ang kalikasan, ang mukha ng Diyos. Jesus' answer is a reply, not only to Philip, but to all of us. Ang sagot ni Jesus ay hindi lang sagot para kay Philip. Ito'y sagot sa ating lahat na naghahanap sa mukha ng Diyos. And so the answer guides us directly into the heart of our Christological faith, isang pananampalatayang nakatutok, nakapundasyon sa mga naging turo ng Panginoong Hesus, sa naging buhay ng Panginoong Hesus, at pinatunayang lubos ng sagutin ni Hesus ang tanong ni Philip. He who has seen me has seen the Father. From the book of John, chapter 14, verse 9. Itong ang sino mang nakakita o ang nakakita sa akin ay nakita na rin ang Ama. Ibig din naman niyang sabihin, ang kalikasan ng Ama. Nakita niyo ako, ang aking mga turo, ang aking mga ginawa. At sa pagkakita niyong yan, na ipakita na rin sa inyo ang aking Ama. Ang kalikasan ng Ama ang niloloob ng Ama. At ano yun? Ang sobrang pag-ibig sa sanlibutan. Ang Diyos Ama isinugo ang kanyang bugtong na anak kahit alam niya at nasa plano rin naman maghihirap ang kanyang bugtong na anak hanggang sa mamatay. Sinong magulang, kahit tayong mga tao, sinong magulang ang gugustuhin yan na ang ating mga anak nakita nating mahihirapan, hindi natin pipigilan na pahihintulutan pa rin natin? Ang Diyos pinahintulutan pa rin niya because of the greatest purpose to save humanity. So the Sacred Heart tells us, the Sacred Heart that Jesus tells us, behold this heart which has so loved me. Tignan nyo ang pusong ito. Pusong naging sobra-sobra sa pagmamahal sa atin, sa sanlibutan. So the image of the Sacred Heart. Hanap tayo ng hanap sa Diyos. Hanap tayo ng hanap sa Diyos. Tingala dito, tingala doon, tanong dito, tanong doon. Nasaan ba ang Diyos? Nasaan ba ang Diyos? Saan ba natin siya makikita? Saan ko ba siya makikita ang Diyos? Katulad ng tanong ni Philip, ipakita mo po sa amin ang Ama, ang Diyos Ama. So tanong tayo ng tanong, hanap tayo ng hanap sa Diyos. Nasaan ba ang Diyos? Saan ko ba siya matatagpuan? Saan ko ba siya makikita? Saan ba natin siya makikita? Saan ba natin siya matatagpuan? Masasagot natin ng malinaw ang mga katanungan na iyan kung talagang kikilalanin natin kung sino si Jesus. At ang kanyang naging buhay, ang kanyang mga naging sakripisyo. Sa kani-kanino siyang uri ng mga tao na malagi
o natagpuan ayon sa banal na kasulatan. Ayon sa banal na kasulatan, sa kani-kanino siyang uri ng mga tao na malagi o natagpuan. Sa anong uri ng sitwasyon siya naparoon at nakita. Yun yung masasagot yung tanong na yon. Nasaan ba ang Diyos? Saan ko ba siya makikita? Saan ba natin siya makikita? Masasagot ng malinaw ang mga katanungan na iyan kung talagang kikilalanin natin, aalamin natin kung sino si Jesus at ang kanyang mga naging buhay, ang kanyang mga naging sakripisyo, ang kanyang mga naging turo. Sa kani-kanino siyang uri ng mga tao na malagi o natagpuan. Kung tayo po'y talagang nagsasaliksik ng banal na kasulatan, masagot din natin yan. Sa kani-kanino siyang uri ng mga tao na malagi o natagpuan, sa ano-anong uri ng sitwasyon siya nakita o na malagi. Masasagot natin yan ng malinaw kung talagang binubuksan natin ang banal na kasulatan. Baka ang mga lugar at sitwasyon na iniisip mo, na iniisip natin na wala doon ng Diyos, nandun pa talaga ang Diyos. Medyo malalim ba? Baka ang mga lugar at sitwasyon na iniisip natin na wala doon ng Diyos, ay nandun pa talaga ang Diyos. Iba sa ating expectations. Nandun ba ang Diyos sa mga malapalasyong mansyon? Nandun ba ang Diyos? O siya ay talagang makikita sa mga barong-barong, sa mga tagpi-tagping barong-barong, na may mga butas-butas na dingding at bubong, sa mga lamesang punong-puno ng pagkain? Nandun ba ang Diyos? Sobra-sobra sa mga kakain, mga lamesang punong-puno ng pagkain, sobra-sobra sa mga kakain, o nasa mga dulang siya, sa mga dulang, sa mga lamesa siya, na pinagkakasya ang kakaunting pagkain na mayroon para sa maraming kakain. Ang madaling salita, diretsahan. Nandun ba siya sa mga naghihikahos, sa mga naghihirap, o nandun siya kung saan naroon ang sobra-sobrang maalwan na buhay na hindi pinoproblema ang kakainin, na hindi pinoproblema ang susuotin? Nandun ba siya sa mga malapalasyong mansyon? O nandun siya sa mga hirap at hikahos? Nandun siya talaga sa mga halos wala nang maisuot at makain. Patuloy nating hanapin ang Diyos at sa pagkakita natin kung saan man siya naroon, doon na rin natin siya paglingkuran. Doon na rin natin siya luwalhatiin. Ang sabi, let your light shine so that the Father may be glorified. Let your light shine so that the Father may be glorified. Okay? And so again, ang sabi ng Panginoon sa kanyang pananalangin ni Jesus, I glorified you, Father, on earth by accomplishing the work you gave me to do. Tayo rin naman, God gave us something, a work, a mission for us to do. Doing them, may we glorify the Father, the Son, and the Holy Spirit. So yan na po. Tapos na po tayo. Tapos na.
Magandang hapon po sa inyong lahat. Muli, Sir Aaron, Brother Aaron po ito. Hanggang sa muli. Patuloy po nating ipanalangin ang isa't isa. Magpanalanginan tayo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Paalam.